Hello, what is up mga moms, sister, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, and today we are going to customize the Broly from the Dragon Ball Super movie. So first, tanggalin muna natin yung kanyang shoulders. Okay. I just remove the head. Tapos itong kanya isa pang kamay. And then tanggalin din natin tong skirt kanya, some sort of robe type na skirt. Yan, okay. So goods na tayo rito. Ito lang yung kailangan natin tanggalin. Tapos ito yung gagamitin nating primer, Boston number 191 flat clear. Okay, para magkaroon ng adhesive layer yung surface, para pag nagpaint tayo kakapit yung mga paints na i-apply natin. Dahil na tayo mag-spray ng flat clear dun sa action figure natin. So meron na tayong transparent layer meron na tayong transparent adhesive layer na kung saan pwede tayo mag-apply ng mga paints. Kakapit na yung paint na i-apply natin dito sa surface. So sasampulan natin yung isang part ng kanyang figure, pero ito yung ibang parts naka-plastic na rin. Sampulan ko lang yung isa kasi pare-pareho lang naman yung process na gagawin natin, kahit sa paa, dito sa kanyang cloth type na plastic na parang cloth armor sa kanyang waist. Okay? And then ito yung kanyang arms, one of the arms. Tapos ito yung steps na gagawin natin. So primer, tapos na tayo dyan. Mag-apply naman tayo ng shadows. Yun yung gagawin natin na next step. Tapos ito na yung next couple of steps. Add highlights, layer 1. Add highlights, layer 2. Tapos after nun, gagawin na natin yung line art. Ito yung mga transition lines or cross-hatching lines and feathering lines. And then last step, top coat. Yan. For the dark color, pwede tayo mag-apply ng cargo brown and medium skin tone dito sa flesh tone. I'm using a round brush na merong fine tip, pero ang gagawin nating movement ng brush is to be very gestural. Okay? So kunwari dito, testingin lang natin yung pagka-dark niya. No? So kung medyo dark, dagdagan nyo pa ng skin tone. Okay? Tapos press and flick, press and flick. Okay, ganun lang mga ma'am, sir. Yun yung movement na ginagawa ko. Press and flick. Okay, press and flick. Tapos yung mga sculpt na malalalim, doon natin lalagay. Doon natin i-apply mga dark areas. Okay? So don't be afraid sa paglatag ng mga colors, kasi yun naman talaga yung gagawin natin dito sa figure, custom repaint. Okay? Kahit mag-extend, okay lang. Kahit lumampas, okay lang. Huwag nyo isipin yung mga details ng muscles. Kahit pwede naman magkaroon ng ng light source kahit saan, diba? Pwede kang magkaroon ng second source of light, third source of light. Okay? So don't worry about that. Okay? So try natin dun sa chest niya. So in this case, since na-testing na natin sa likod, pwede na tayong gumawa dito. Ayan. So yung movement ng brush ko, very gestural. Ayan. Kung saan may mga grooves, may mga shadows, doon lang din ako nag-a-apply ng mga darks. Pero kung napasobra, okay lang din naman. Basta ang guide natin yung mga deep parts. Kunwari dito, may sculpt naman di ba? Yung sculpt yung magtuturo sa atin. Yun na yung guide natin kung saan siya tatama. Ayan.
Okay, for the next step, mag-a-add lang tayo ng highlight. So, same movement pa rin. Press and flick. Press and flick. And then, after ng first highlight, mag-apply naman tayo ng second highlight. So, ito na yung white. So, mas marami talaga siyang white para mas malakas yung contrast. Try natin dito sa chest area. Okay. Next step, after ng shadows, highlights, and second layer of highlights, mag-add naman tayo ng black paint for line art. So, ito yung pinaka line art natin. So, kapag nagdo-drawing ako using 2D, ina-apply ko rin dito sa 3D. Yan. So, ito yung pinaka very gestural lang naman din yung line art natin, not very detailed. Sinusundan ko lang din yung mga creases ng sculpt. And usually, pinadaanan ko lang din yung areas na may deepest na paint. Kunwari ito, sa kilid, sa connection ng dalawang muscle areas, muscle parts. Tapos, pag medyo tuyo na yung paint, kunwari ganyan, ginagamit ko rin yung opportunity na yun para makapag-dry brush. Yan. Pero fini-flick ko lang din. Flicking motion pa din para merong parang brush na finish. Very gestural pa din. Yan, lalo na dito sa may chest area. Next step na gagawin natin, mag-apply tayo ng mas finer na line art using a Pilot Twin Marker. Extra fine tip yung ginagamit ko, so you can apply it here. You can do cross hatching, yung mga transition lines natin. Yan. Tapos dito rin sa mas darker parts, pwede rin siguro tayo mag-add ng lines dito sa may battle damage area nya, yung X na scar. So you can do something like this. Yan. May extra lines lang just to emphasize yung mga battle damage, yung dark na area. Dito rin sa back, nakagawa na rin ako. Okay. So yun yung pinaka steps na gagawin natin. Actually, recap natin, no? Nasaan na ba yung nasaan na yung ating cardboard? Recap lang natin ulit. So sa comic book paint style, so ito na yung nagawa natin. Primer, tapos na shadows, yung dark brown, tapos highlights, yung lighter flesh tone, tapos yung highlights layer 2, yung white, and then yung line art, ito yung black na using paint, and then yung mga transition lines using the Pilot Twin Marker. Tapos yung last step, top coat. Alright, we are done with the Dragon Ball Z Broly na custom repaint natin. So here's the front, here's the side, here's the back, here's the other side. Tapos ito yung kanyang pants. Teka, rotate lang natin to, okay? Para makita yung ibang angle na kanyang pants. At ito, nagagalaw pa rin. Same lang articulation. Yan. Wala namang nabago. Dito lang yung may difference. Hindi ko na magalaw yung shoulders niya kasi hey, nako. Hindi ko na mask yung yung kanyang mga pegs. So nung pagpasok ko dito, super tight pala nung super tight nung peg hole. Unlike dito sa ibang mga parts, pag kunwari dito sa part na to, yung waist niya, naro-rotate naman. Pero grabe dito, sobrang higpit pala nung pagbalik ko. Yan. So, nag-create siya ng tension. Kaya, yan, sinabi ko kay client na bibigyan ko na lang siya ng discount. Kasi hindi na maro-rotate itong May butterfly joints pa rin. Yan. May butterfly joints pa rin siya. Pero, hindi na ito maro-rotate up and down. Kasi dapat naro-rotate pag 360. Yung sabi ko, my bad. Hindi ko na mask yung peg. Kaya, sobrang limited no articulation. Wala. Dito freeze yung kanyang shoulder, pero pwede mo ito magalaw.
yung inner bicep, inner arm na rotation, meron pa rin. Elbow, meron pa rin. Tapos itong kamay, ball joint, magagalaw pa rin. Tapos dito, yan, naro-rotate pa rin to. May ball joint pa rin. Ay, meron pa rin ano, ang tawag dyan? Butterfly joints. Tapos ito, gonna move. Yan. Head can also move. Up and down. Tapos ito, can move. Alright. Pero yun nga, dito sa shoulders, hindi ko na siya magalaw. Pero, it is what it is. Sa susunod na gagawa ako ng mga ganitong klaseng model kit, yung mga plastic model kit from, ano nga ba ito? Yun, Figure-Rise Standard Plastic Model Kit Super Saiyan Broly Full Power. Yan. Alam ko na yung gagawin. So, imamask ko na yung ano, mga pegs. Yan, sobrang ano yung sobrang humigpit eh. Yan, hindi ko na tuloy ma-rotate. Tapos nung nakabit ko na, para na siyang ratchet. Humigpit sobra yung ano, yung joints. Tapos sinubukan ko painitin. Wrong move pala yun kasi hindi siya matatanggal talaga. Nagkaroon na siya ng tension dun sa plastic. Lumabas na yung ano, mga white na parts. Kaya sabi ko hindi ko nagagalawin to. Pinasok ko na lang siya. Tapos nag-send na lang ako ng notification kay client na yung shoulder niya hindi na siya magagalaw. Tapos bibigyan ko na lang siya ng discount. Ayan. So yun mga ma'am sir, that's it. So yun lang yung concept natin dito. Mag-apply tayo ng primer na flat clear. So flat primer, tapos clear primer para magkaroon ng adhesive layer para makapag-paint tayo over the surface. Excuse me. Tapos after ng flat clear, add tayo ng shadows, tapos add tayo ng highlights, tapos add tayo ng second highlights. And then yung next step, mag-add tayo ng line art. Tapos after nun, mas finer na line art using Pilot Twin Marker. Yan, ito. After that, top coat na. Apply na tayo ng top coat. So, yan. So next na mga gagawin ko, mag-a-apply na ako ng masking dun sa ano, sa mga joints. Sobrang sikip pala talaga nung ano, sa shoulders niya. Pero poseable pa rin to. Ayan, nakaka-pose pa rin naman siya. Hindi lang ito nagagalaw. Naro-rotate. Okay, so yun, that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!